Ako may kaibigan sa munisipyo. Ibinigay niya ang aking resume sa mayor ng bayan ng Mabini. Kinausap niya ako. Sabi niya, sige, tanggap ka na. Dito ka sa Office of the Mayor in Tatupang. Okay, hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Let's Vlog. Eto na nga po guys, may lumantad na isang babae. Kinuwento po niya kung paano siya ginipit at inaboso ni Luis Tro. Habang nagkwento po siya, grabe humagulhol po siya sa iyak dahil sa kanyang samahan ng loob. So eto po yung video, ipapanood ko po sa inyo at kayo lang po ang humusga. Ako may kaibigan sa munisipyo. Ibinigay niya ang aking resume sa mayor ng bayan ng Mabini. Kinausap niya ako. Sabi niya, sige, tanggap ka na. Dito ka sa Office of the Mayor in Tatupang. Isang beses, bigla akong sinabihan ng asawa ng mayor ng Mabini, si Attorney Jervo Luis Tro, punta ka sa law office. Pumunta ako doon. Hindi ko alam kung ang dapat kong gagawin. Kasi wala naman akong alam sa pagtatrabaho sa law office. Binigyan nila akong trabaho doon, magsulat, pero naka-payroll ako sa munisipyo. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon dahil municipal administrator siya ng panahong yon. Naging sekretarya niya ako. Hindi lang ako sekretarya niya, kundi taga-alaga din ako ng mga anak niya. Tumatanggap ang opisina namin ng mga annulment, land transfer, na wala naman akong kaalam-alam kung paano gawin yun. Tanggap siya ng tanggap hanggang kami ay patapunan ng madami. Dahil ang motto niya na panahon yun, kailangan niya ng mga botante ng Mabini. Mga constituent niya yun, kaya kailangan namin gawin anuman ang mangyari. July 2018, lilipat kami ng opisina. Ang internet nakapangalan sa akin. Ang ilaw lahat nakapangalan sa akin. Sabi ko, Madam, kanino po natin ipapangalan ang law office? Sabi, kanino pa? Sa'yo. Alam mo naman, bawal sa akin ipangalan ang law office. Dahil siya nga naman ang municipal administrator, bawal yung conflict of interest yun. Regarding sa pagtanggap ng pera, ganun pa rin. Sa bangko pa rin niya namin isinasalin. Bank account niya sa Bangko Kabayan. May pruweba ako na lahat ng resibo na ibinigay sa amin ng kliyente ay inulog namin sa Bangko Kabayan. Ipinagtatanggol ko siya sa lahat ng tao, piski sa mga trabahador niya. Lahat pinagtatanggol ko siya, kaya busy siya, kaya ganun ang ugali niya, lahat pinagtatanggol ko. December nang siya ay ma-hospital. December 22 kami nandoon. Mapapas ko na, nandoon pa rin ako sa ospital. Ni wala akong damit, ni wala akong kahit inalagaan ko siya sa ospital. Dumating sa puntong ako ang nagpapalit ng napkin niya kasi meron siya. Ako ang nagpupunas ng katawan niya. Lahat ng pwedeng gawin ng isang anak sa ina ay ginagawa ko para sa kanya. Ganun pamahal si Mayora nung time na yun. Hindi ko akalain, August 3, hindi ko inaasahan na yun na pala yung kalbaryo ng buhay. Madami nang nagre-reklamo na kesyo daw, hindi naayos yung ganito, hindi naayos ang ganyan. Pinatawag ngayon ako ni attorney sa opisina. Laking gulat ko, nandoon lahat ng kliyente. Kliyente ng law office, kliyente, lahat ng kliyente na hindi ko alam ang gagawin niya. Kumbaga ako, iaan niya sa tao para takpan yung pagkakamali. Sinabi mo ito sa harap nila, wala kang alam sa lahat ng transaksyong ginawa nila sa opisina. Sinabi mong salitang ngayon, sa harap ng madaming tao, sa harap kung saan hindi ako makakapagbigay ng dahilan para sa sarili ko. Maya-maya may dumating na pulis, 2 pulis. Dinala mo kami sa conference room sa likod ng opisina ng mayor. Alam ko lahat ng dinadala mo doon. Pinakausap mo sa akin mo ng pulis. Sabi sa ng pulis, iimbestigahan ako. Sinasabi ko lahat ng aking ginawa, lahat ng ebidensyang aking kailangan ipakita sa kanila, pinakita ko. Pero hindi nila ako pinakinggan. Wala silang pinakinggan sa akin. Biruin mo, 4 kami sa opisina, ako lang ang ginanto mo. Dumating si Ate, may dalang mga kasulatan. Habang binabasa ko ang ginawa mong kasulatan, hindi lang ako dinudurog mo. Ibinigay mo ang mga dokumentong dapat kumpirmahan. Ni wala sinabi sa akin ang mga pulis na kailangan kong abogado para bago ako pumirma. Ang sinabi lang nila sa akin, kailangan kong pirmahan yan para makalabas ako sa opisinang yun. Wala akong nagawa sa takot ko. Sa pagpipressure niya sa araw na yun, pinirmahan ko lahat ng dokumento na yun, na yun ang naging dahilan kung bakit ako hinahawakan mo sa leeg. Tumawag ako sa pamilya ko
Pagkatapos ko pirmahan lahat ng dokumento ginawa mo, sabi ko, Ma, Pa, kailangan ko daw po magbayad ng 1.8 million. Nagpaliwanag ako sa harap ng Ebe ng Mabini. Ipinakita ko lahat ng deposit slip na ibinigay ko. Na ipinakita ko sa iyo, mga conversation natin na sabi ko, kayo ang nagpresyo nito dahil kasama sa salaysay na sinasabi mong hindi mo alam lahat ng transaction na ginagawa namin. Nag-usap-usap kaming pamilya, sinasabi ko lagi sa kanila, huwag na huwag babayaran yun dahil wala akong kinukuha sa iyo doon. Dumating sa puntong pinagte-text mo ang aking ama, kailangan magbayad kung hindi. Ikukulong ako hanggang mga taga-abroad pinagte-text mo, pinagchat-chat mo. Kinalat mo sa buong Mabini. Ilang beses kami nagmakaawa sa'yo. Pinatawag mo kami kasama ng magulang ko sa conference room ulit. Nakausap ang magulang ko. Nakipag-usap sa'yo ng ayos. Pinakita namin ulit lahat ng ebidensya namin. Walang masabi ang mga pulis dahil kita nilang walang nawawala sa bangko mo. Yung mga resibo na galing sa Bangko Kabayan sa yung pangalan ninulog. Pumasok ka pa doon at nagtap ka ng lamesa. Sinabi mong, na sinisira mo ang pangalan ko. Wala kaming nagawa. Alam mo, doon ko napatunayan na ang maliliit na tao katulad ko ay walang panahon sa isang katulad ninyo. Hindi pa rin nagbago ang desisyon ninyo lahat. Kailangan namin magbayad sa loob ng 1 buwan ng mahigit 2 milyon. Yung araw-araw mo pinapatawag sa police station para lumuhod ako sa tao. Para sa kalayaan ko. Nakatanong i-explain ko, hindi na nila matanggap dahil nakausap mo na. Sinasabi mo, ngayon na ikaw ay nakaranas ng pagbibintang. Karma yun sa'yo. Sa ginawa mo sa akin. 3 taon mo, pinahihirapan hanggang ngayon. Lumapit ako sa iba't ibang attorney para humingi ng tulong, pero walang gusto tumulong sa akin. Pinapunta mo pa ako ng NBI para lang din. Nag-explain din ako sa NBI. Anong sabi sa akin ng NBI? Huwag mong babayaran lahat ng may deposit slip. Pero binayaran namin. Maayos ko ito. Pero yung iniwan mo lamang sa lahat ay hindi mo maibabalik. Ang asawa kong nawala, hindi mo na maibabalik. Ang buhay ni lola ko, hindi mo maibabalik. Sobrang sama mo. Hindi mo alam ang dinanas na buong pamilya. Lahat, ginawa ko para sa pamilya mo, tinuring kitang ina. Hindi mo alam na nandong ibabalik mo sa akin. Doon ko kapatid ang mga anak mo. Hindi mga tanong ng itong ginawa mo sa Adang nata mo pagkalaman inyong